Ang bilis po palang mapudpud ng gulong kapag ikaw ay nag-enduro. Ito po kasing likurang gulong ng motor ko ay 3 buwan lang napudpud na. Una po kasi akong sumabak sa enduro, ito lang first week ng February. At ngayon ay first week ng May. Halos ubos na siya. So, kumuha po ako ng kapalit niya. Pero bago ko po ito ikabit, ay ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ba yung mga markings na nandito. Kasi guys, mahalaga po yung mga impormasyon na sinasabi niya mga markings na yan na dapat malaman ng bawat rider. Doon muna po tayo sa pinaka-obvious. Yan po yung pinakamalaking makikita nyo dyan, yung brand name niya. Katulad nito, Fuji Tire Motocross. Hindi po yan sponsored. Ito po ang napili ko kasi guys, ito po ang pinakamura. At saka dito lang po ang pabrika nito sa amin, sa Leo Tire sa Malinta. 1,011 lang po ang SRP nito, pero dahil may discount kami sa Shopee, nakuha lang namin to ng 893. Pagka gusto nyo nito, ay nandiyan lang po sa shop ko sa baba. And then, ang next naman po ay yung pinaka-importante kapag pipili ka ng gulong. Ito po yung size. So, dito po sa gulong na nabili ko, makikita nyo nakalagay 90-116. Ang pinaka-importante po dyan ay yung dulo, yung nakalagay 16. Kasi guys, yan po yung diameter ng rim na pagkakabitan ko. Ito po yun, no? Kasi guys, kapag iba ang pinili nyo, halimbawa, ang nabili ko ay 17, hindi po yan maisasalpak doon sa rim. Kaya ang pinaka-safe niyan, kung halimbawa, sa Shopee din kayo bibili ng gulong, tingnan nyo muna yung dulong number nung napudpud yung gulong. Katulad nga nito, 16, so kailangan 16 din yung bilhin ko. Ang dami nga po pala nagsasuggest sa akin na magpalit daw ako ng mas malaking rim dito sa likuran ng dirt bike ko. Para daw mas maganda yung tindig. Maraming salamat po dun sa mga nagsuggest. Kaya lang guys, pasensya na kayo. Hindi po kasi ako matangkad. Tapos itong KRY ay mataas ang seat height. Kaya hindi ko kayang maglaki ng size ng gulong sa likod. Mas confident po ako pag abot agad ng paa ko yung lupa. Siguro pag mas humusay-husay na ako, tsaka na lang ako mapapalit ng mas malaki. Pero yung sa harap po ay nakabili na ako ng rim na size 21. Malamang na next month, ito naman yung lalagyan natin ng gulong. Anyway guys, balik tayo dito sa size. Yung nasa unang number naman, katulad dito ang nakalagay ay 90. Ang ibig sabihin po niyan, ayan yung millimeter niya across. So 90 millimeters across. Yung sa stock ko naman guys, ang sukat po ng lapad nito ay 110. So magpapalit naman po ako ngayon ng mas makitid, 90. Sinadya ko po yan kasi pansin ko dito sa KRY ay mabigat. Kaya hanggat maaari yung mga ipapalit ko na pyesa ay pumipili ako ng mas magaan-gaan. Kaya susubok naman ako ng mas makitid para kahit papaano mas magaan. And then ang sunod po dun sa sukat ay yung 100. Ang ibig sabihin naman po nitong 100, yan po yung aspect ratio. Sukat po yan nung sidewall pero aspect ratio. Ang ibig sabihin po ng aspect ratio ay 100% siya nung sukat nito. Kaya ang ibig sabihin ay 100% ng 90. Ang 100% naman ng 90 ay 90 din. So, 90 mm din yung sukat nito dito. Yung sa stock ko naman ay 90 rin. So, 110-90. Ang ibig sabihin nun ay 90% nung 110 ang sidewall niya. Ngayon guys, sa ibang mga gulong, lalo na dun sa mga pag big bike, makikita nyo malapit dun sa may dulo. Kumisa nakalagay letter B o kaya naman letter R. Ang ibig sabihin po ng B ay bias ply, pagka R naman ay radial ply. Tumutukoy naman po yon doon sa materialis at saka yung design ng pagkakalapat ng mga thread niya. Pagka bias ply, mas applicable po yan doon sa mga adventure bike, off-road bike, o kaya yung mga pang agriculture. Tapos yung radial naman or yung R, mas applicable po siya doon sa mga performance bike, katulad doon sa mga pangkarera. Kasi guys, yung radial ay reinforced po yan ng steel belt. So punta naman po tayo dito, may makikita kayo dito sa nabili ko na nakalagay 52M. Yung number 52 po dyan, yan po ay tumutukoy doon sa load rating. Ano naman po yan load rating? Para mas madali ay isearch nyo po sa Google, makikita nyo doon yung tire load rating chart. Katulad nito, number 52. Ang ibig sabihin po niyan, ang maximum load nito ay 440 pounds or 200 kilos. And then yung letter M naman po nito, ang ibig sabihin niyan ay speed rating. So ganun din po, para mas madali, pupunta kayo ng Google, hanapin nyo yung speed rating chart. So ito po ay letter M. Sa speed rating chart, sinasabi doon na ito ay hanggang 80 mph or 130 kph. Mahalaga po yan kasi ang ibig sabihin po niyan ay kailangan iwasan kong magpatakbo nitong motor na to ng mahigit pa sa 130 kph.
Dahil kung sosobra po ako sa 130 kph, may posibilidad masira yung gulong, mapunit, sumabog, or maghiwa-hiwalay. Hindi po siya nakadesign sa speed na mas mataas pa sa 130 kph. Ngayon, kung kayo naman po ay nagda-drag race o kaya naman bumabiyahe kayo sa expressway, pipili po kayo na ang letter ay may mataas na speed rating. Halimbawa, N, P, Q, R, S, etc. Yung mga sport bike, ang speed rating po niyan ay Z. And then guys, dito sa gulong natin, may makikita rin kayong 4 na numero na nakapaloob sa oval shape. Ang ibig sabihin naman po niyan ay yan yung birthday niya. Yan yung date kung kailan siya na manufacture. Yung unang 2 numero po, katulad nito, ang nakalagay ay 05. Ang ibig sabihin po niyan ay 5th week. Yun naman pong 2 huling numero, ang nakalagay 26. Ang ibig sabihin niyan ay yung taon, 2026. So ito pong 0526, ang ibig sabihin ay 5th week of 2026. Dito naman po sa stock ko, ang nakalagay dito ay 1125. So ang ibig sabihin po nun, 11th week of 2025. Very useful po yan para kung halimbawa bibili kayo ng gulong, makikita nyo kung yung bang gulong nyo ay kagagawa lang or kamamanufacture lang. O kaya naman yung palang maibibigay sa inyo na gulong ay dating stock pa. And then doon naman po sa mga nagwa-wonder kung hanggang kailan ang expiration ng isang gulong na pang motorcycle. Usually ito po ay 5 hanggang 6 years ang expiration. And guys, sa ibang mga gulong may makikita kayong rotation arrow. Mahalaga din po yun kasi lalo na kung kayo ang magsasalpak ng gulong nyo para alam nyo kung paano ito sasalpak at hindi nyo mailagay ng pabaliktad. Kasi guys, kapag pabaliktad nyo yan na ilagay, mali yung magiging direksyon ng ikot ng gulong, hindi po maganda ang handling. Dito po sa gulong na nabili ko ay walang nakalagay na rotational arrow. Ibig sabihin, pwede ko ito isalpak kahit papaanong direksyon. And then guys, sa ibang mga gulong may makikita rin kayo kumisan kulay red o kaya naman kulay yellow na dot. Ang ibig sabihin naman po nun ay balance dot. Doon nyo po itatapat yung valve stem or yung pito ng rim para mas balanse yung gulong. Mahalaga po yon lalo na doon sa mga high speed kung magpaandar. Kasi guys, kapag hindi po yan balanse, po pwede po yang mag-vibrate. Ngayon, dito po sa nabili ko, ay walang dot. Kasi guys, usually sa mga nag-enduro, hindi naman po pinahandar ng matulin. Ito nga pong motor ko, siguro hanggang 75 lang. Ang pinakamatulin yan, bihirang-bihira pang umabot doon. Tsaka isa pa, ang mga rim po kasi namin, ay nilalagyan ng rim lock. Kaya doon pa lang po sa rim lock ay talagang hindi na balanse yung ikot ng gulong namin. Okay lang kasi hindi naman po kami talaga nagtutulin. And then lastly guys, makikita nyo po sa gulong kung yan ba ay tubeless or tube type. Katulad nito nakalagay tube type. Ang ibig sabihin po kapag tube type, yan po ay lalagyan nyo ng interior. Karamihan po sa mga nagde-dirt bike, puro yan mga naka-tube type. Gumagamit ng interior. Pero dun sa scooter ko, tubeless po yun. Tapos nilalagyan ng sealant para iwas flat. So guys, I hope na nakatulong itong mga impormasyon sa gulong na napagkwentuhan natin ngayon. Kung meron pa po kayong mga gustong idagdag or meron kayong mga gustong tanong, ay ilagay nyo lang po sa comment section. Muli, ito po si Kuya Mikmik. Thanks for watching.